شهرنا وبلغنا يوم الفطر والجائزة والإحسان. نحمده سبحانه على فضله العظيم ونشكره على نعمائه التي لا تعد ولا تحصى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير من صلى وصام وقام ودعا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، يقول الحق تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pagkatapos natin purihin si Allah subhanahu wa ta'ala at magsalawat kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Allah ay nagsabi sa banal na Quran: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O kayong mga mananampalataya, katakutan ninyo si Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na pagkatakot at huwag na huwag yung aayahan ang inyong mga sarili na kayo ay bawian ng buhay, maliban na lamang na kayo ay mga Muslim. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, isang mabiyayang araw ng pagtitipon na kung saan ay araw ng Eid al-Fitr. Ang araw na ito, mga kapatid sa pananampalataya, ay araw ng kagalakan para sa mga taong mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang araw na nagtatapos ng isang buwan ng pagsamba. Ito ang araw na nagtatapos ang buwan ng pagbabasa ng Quran. Ito ang araw na nagtatapos ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. At ito ang araw na nagtatapos ang paghingisan ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sino mang mag-ayuno sa Ramadan na may pananampalataya at pag-asa sa gantimpala ay patatawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga nakaraang kasalanan. Allahu Akbar. Kaya mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, matakot kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala at magpasalamat sa Kanya sa dakilang biyaya na ibinibigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat ang mga araw na ito o ang buwan na nababaloob sa buwan ng Ramadan, mga kapatid, ay isang biyaya na mula sa Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan ay punong-puno ng mga pagsamba na siyang nagpapalapit sa kaluluwa at puso ng mga mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang buwan ng Ramadan, mga kapatid, ay hindi lamang isang pagdaan ng panahon, kundi isang dakilang biyaya na ipinagkakaloob ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin. Ito ay buwan na kung saan ay pinili ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa lahat ng mga buwan upang maging ang panahon ng paglilinis ng kaluluwa, pagpapatatag ng pananampalataya at paglapit sa Kanya sa pamamagitan ng iba't ibang uri ng pagsamba sa Kanya. Subhanallah. Ang buwan ng Ramadan, mga kapatid, ay isang pambihirang panahon, isang pagkakataon na bihirang maulit, kung saan pinapadali ni Allah subhanahu wa ta'ala ang daan tungo sa kabutihan at kapatawaran sa Kanya. Kaya ang buwan ng Ramadan ay isang dakilang biyaya na dapat natin ipagpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah ay nagsabi sa banal na Quran, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas.
ang buwan ng Ramadan ay yung ibinabarito ang Quran bilang gabay para sa sangkatauhan. Subhanallah. Ganon mga kapatid, tayo ay nasa araw ngayon ng Eid al-Fitr. Ang Eid al-Fitr mga kapatid ay hindi katulad ng mga kasiyahan ng ibang mga tao sa mundo. Ang Eid al-Fitr mga kapatid sa pananampalataya ay hindi araw ng kasalanan, hindi araw ng pagkalimot sa Allah subhanahu wa ta'ala, kundi araw ng pagpapasalamat, pag-alala at pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Isang beses nang dumating ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa lungsod ng Madina, kanyang natagpuan ang mga tao roon na may 2 araw na kanilang ipinagdiriwang. Ang mga araw na ito mga kapatid ay nagmula sa kanilang mga nakabisnang kaugalian noong panahon ng Jahiliya o di kaya mga kamangmangan. Allahu Akbar. At ano ang mga pagdiriwang na kanilang ginagawa sa panahon ng Jahiliya? Sila ay nagsasaya, naglalaro, naglilibang na walang gabay mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nang makita ito ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ay tinuwid niya ito mga kapatid at hindi niya iniwan o pinabayaan ang kanyang umma na walang direksyon, kundi pinalitan niya ito ng mas mabuti, mas dalisay at mas makaguluhan. Ito ang Eid al-Adha at Eid al-Fitr. Subhanallah. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah qad abdalakum bihima khairan minhuma yawm al-Adha wa yawm al-Fitr." Subhanallah. At totohanan ang Allah ay pinalitan na niya ang inyong pagdiriwang na mas mabuti kaysa dalawang ito. Ano ito mga kapatid sa pananampalataya? Ito ang Eid al-Fitr at Eid al-Adha. Ibig sabihin mga kapatid, ang Eid ng mga Muslim ay hindi basta tradisyon lamang. Ito ay bahagi ng ating relihiyon na may malinaw na layunin at may hangganan na itinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ito tulad ng mga pagdiriwang ng ibang tao na nakabatay lamang sa kaugalian o kultura. Ang Eid ng mga Muslim, ito ay kabilang sa mga ibada, pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Isang pagsunod kay Allah na may kasamang pasasalamat, pag-alala at paghaban ng loob sa Kanya. Sinabi ng Allah, "Walitukmilu al-iddata walitukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Kompletohin ninyo, sabi ng Allah, ang bilang ng inyong pag-aayuno. Kompletohin ninyo, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang bilang ng inyong pag-aayuno at dakilain ninyo si Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa kanyang paggabay sa inyo at nang sa gayon kayo ay magpasalamat, maging mapagpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ipinapakita ng ayat na ito mga kapatid na ang Eid ng mga Muslim ay hindi lamang kasiyahan. Ito ay pagtatapos ng pagsamba at tanda ng pasasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa araw na ito mga kapatid ay dapat tayong magsaya. O mga kapatid, magsaya tayo sa araw ng Eid al-Fitr. Ngunit sa paraang pinapahintulutan lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala at minamahal niyang mga gawain.
Subhanallah. Ang ilan sa halip na mag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala ay nalulubog sa kalayawan dito sa ibabaw ng mundo. Kung kaya si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi sa banal na Quran, wala ta'tadu, inna Allah la yuhibbul mu'tadin. At huwag kayong lumampas sa hangganan. Katotohanan, hindi minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala ang lumalabag sa hangganan. Allahu Akbar. Kaya ang araw ng Eid, mga kapatid sa pananampalataya, ay hindi araw para magpakalulong sa haram, magpakita ng hayagan ng kasalanan, hindi araw para kalimutan ang mga natutunan natin sa Ramadan. Sa halip, ito ay araw ng pag-alala kay Allah, pagpapanatili ng ugnayan sa pamilya at kamag-anakan, pagbibigay ng kabutihan at pagpapatawad sa isa't isa. Sinabi ng ilan sa mga salaf, "Nasal qawm la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan." Napakasamang mga tao ang hindi nakakakilala kay Allah subhanahu wa ta'ala maliban lamang sa buwan ng Ramadan. Subhanallah. Ito ay isang paalala mula sa mga salaf, mga naunang matutuwid na mga Muslim, na ang ibig sabihin nito, mga kapatid, na may mga tao na nagiging masunurin lamang sila kay Allah subhanahu wa ta'ala tuwing buwan ng Ramadan, nagdarasal sila, nag-aayuno, nagbabasa ng Quran, ngunit pagkatapos ng Ramadan ay bumabalik sila sa kasalanan at kapababayaan sa kanilang mga sarili. Subhanallah. Kaya tinawag silang masama, mga kapatid, hindi dahil wala silang ginawang kabutihan sa buwan ng Ramadan, kundi dahil sa kanilang pagsamba ay panapanahon lamang at hindi tuloy-tuloy, mga kapatid, sa pananampalataya. Allahu Akbar. Kaya mga kapatid, para sa mga nagsumikap nitong buwan ng Ramadan, may magandang balita para sa inyo si Allah subhanahu wa ta'ala. Para sa mga taong gumawa ng mabuti at gagawa pa lamang nito. Sinabi ng Allah, "Inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin." Katotohanan si Allah subhanahu wa ta'ala